Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako si Teacher Rachel at natutuwa ako na makasama kayo upang mag-aral at matuto. Handa na ba kayong tuklasin ang ating bagong aralin? Kung ganun, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. At para sa ating aralin sa araw na ito, Filipino 2, Week 3, Quarter 1, Pagbibigay ng Mensahe. Most Essential Learning Competencies. Nasasabi ang mensahe, paksa o tema na nais ipabatid sa patalastas, kwentong kathang-isip. Halimbawa, pabula, maikling kwento, alamat, o teksto hango sa tunay na pangyayari. Halimbawa, balita, talambuhay, tekstong pang-impormasyon. Ang pagbibigay ng mensahe o tema ng isang patalastas, kwentong kathang-isip o tekstong hango sa tunay na pangyayari, balita, talambuhay, at tekstong pang-impormasyon ay napakahalaga. Ito ay magpapatunay ng iyong lubos na pangunawa sa iyong mga nabasa o napakinggan. Ang araling ito ay magbibigay sa iyo ng kasanayan sa pagbibigay at pagsasabi ng mensahe o tema na nais ipahatid ng teksto. Umpisahan natin ang ating aralin sa pagbabasa ng isang kwento. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ang kwento, sagutin ang mga tanong pagkatapos, isulat ang sagot sa kwaderno. Narito ang ating kwento na pinamagatang Ang Uwak at ang Pitsel ni Aesop. Isang nauuhaw na uwak ang nakahanap ng banga na may lamang tubig. Ngunit hindi abot ng kanyang tuka ang tubig sa loob ng pitsel kaya hindi niya mainom ang tubig. Nagkaroon siya ng idea at kumuha ng maliliit na bato. Isa-isa niyang inilagay ang mga bato sa pitsel at sa wakas ay unti-unting tumaas ang tubig hanggang abot na ng kaniyang tuka ang tubig. Mga bata, narito ang ilang mga katanungan tungkol sa ating binasang kwento. Nagustuhan mo ba ang kwento? Ako rin, dahil kapupulutan ito ng aral. Anong paraan ang ginamit ng uwak upang makainom ng tubig? Tama! Kumuha ng maliit na bato ang uwak at isa-isa niyang inilagay ang mga bato sa pitsel at nang sa ganon ay maabot ng kanyang tuka ang tubig at makainom. Magaling! Pangatlo, anong aral ang napulot mo sa kwento? Mahusay! Ang mga aral sa kwento ay huwag agad basta-basta susuko. Kung may suliranin, pagsikapang mabuti kung paano masusolusyonan. Maging maparaan at madiskarte sa malinis na paraan upang mapagtagumpayan ang hangarin. Magaling mga bata! Para naman sa ating susunod na gawain, gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang maikling kwento, sagutin ang mga tanong pagkatapos magbasa, isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Narito ang ating maikling kwento na pinamagatang Ang Batang Masipag ni Maria Luisa Lining. Araw-araw ay tumutulong si Carlos sa kanyang nanay sa gawaing bahay bago maglaro.
Pagkatapos niya maglinis ay tumutulong din siya sa kanyang tatay na magdilig ng halaman. May kagalakan sa puso ni Carlo tuwing gagawin niya ang mga gawaing ito at ang kanyang mga magulang ay tuwang-tuwa sa kanya. Mga bata, sa inyong palagay, ano ang naidudulot ng batang masipag? Tama! Kung ikaw ay batang masipag, tiyak na kagigiliwan at magugustuhan ka ng iyong mga magulang dahil natutulungan mo sila lalo na sa gawaing bahay. At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, basahing mabuti ang maikling paalala na ito sa tulong ng iyong kasama sa bahay. Sagutin ang mga tanong sa iyong kwaderno. Narito ang isang paalala. Mga dapat gawin upang makaiwas sa COVID-19. Ang coronavirus disease o COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus na ipapasa ang sakit sa mga ibang tao sa malapitang pakikitungo sa pamamagitan ng maliit na patak kapag umuubo, bumabahing, o nagsasalita. Una, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Pangalawa, iwasan ang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig. Pangatlo, takpan ang iyong muka ng panyo kung babahing. Pang-apat, iwasan ang matataong lugar at huwag makisalamuha sa taong may lagnat o ubo. Panglima, manatili lamang sa bahay kung wala naman importanteng gagawin sa labas. Pang-anim, kung sakali ikaw ay may lagnat, ubo o hirap sa paghinga, tumawag sa malapit na health center sa inyong lugar para humingi ng tulong. Mga bata, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung susundin ninyo ang mga paalalang ito? Magaling! Sa aking ding palagay, kung susundin natin ang mga paalalang ito, ay unti-unti nating magagapi ang pagkalat ng COVID-19 at wala nang masasayang na buhay dahil sa sakit na ito. Dapat ba na ang katulad nyong mga bata ay maging alerto sa sakit na ito? Bakit? Opo, para sa akin din, dapat na maging alerto tayo at sumunod sa lahat ng babala dahil hindi natin nakikita ang virus na ito. Anumang oras, kung babaliwalain natin ito, ay maaaring makuha din natin ang sakit. Magaling mga bata! At para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, basahin ang kasabihan. Sumulat ng 2 pangungusap na mensahe tungkol sa kasabihan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang kasabihan. Kumain ng gulay, pampahaba ng buhay, at kumain ng prutas upang ikaw ay lumakas. Mga bata, tandaan natin na bilang isang bata na nakakabasa na ng mga kwento, patalastas, kathang-isip, paksa, tunay na pangyayari, at balita, isang hamon sa iyo na maunawaan ang mga mahalagang mensahe na iyong binasa. Mahalagang isaalang-alang ang paksa o tema, aral, at mahalagang detalye
upang malaman ang mensahe ng narinig o nabasa. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, basahin ang tula. Alamin ang mahalagang mensahe nito. Sagutin ang mga tanong pagkatapos ng tula. Isulat ang letra ng sagot sa kwaderno. Ang ating tulang babasahin ay pinamagatang Ang Bulaklak ni Maria Luisa Lini. Bulaklak ay humahalimuyak sa tahanan naming payak. Taglay nitong ganda, tunay na nakakahalina. Kaya ang bubuyog na umaaligid, dagdag sa ganda ng paligid. Bawat araw, ito'y nagbibigay sigla sa mga taong nababahala. Ang pagsibol nito sa hardin ay may pag-asang hain. Nabasa ba ng maayos ang tula, mga bata? Magaling! Narito ang ilang mga katanungan. Halina't sagutin natin. Ayon sa unang linya ng tula, ano ang sinasabi nito? A. Ang bulaklak ay nagbibigay samyo sa bahay. B. Ang bulaklak ay pampaganda lamang ng tahanan. C. Ang bulaklak ay mabango lamang sa magagandang bahay. D. Ang bulaklak ay nagbibigay ng mabaho na amoy o samyo sa loob at labas ng tahanan. Ang tamang sagot, mga bata, ay tama. A. Ang bulaklak ay nagbibigay samyo sa bahay. Magaling. Pangalawa, ano naman kaya ang kahulugan ng mga linyang babasahin ko? Taglay nitong ganda, tunay na nakahahalina. Ito ba ay A. Wala itong buting na idudulot? B. Palamuti lamang ito sa paligid. C. Nagbibigay kagalakan sa puso. D. Nagpapalungkot sa puso. Ano ang inyong sagot, mga bata? Tama! C. Ang ibig sabihin nito ay nagbibigay kagalakan sa puso. Pangatlo, kaya ang bubuyog na umaaligid, dagdag sa ganda ng paligid. Ano kaya ang ibig sabihin nito? A. Sinisira ng bubuyog ang bulaklak. B. Dahil kaibigan ng bubuyog ang bulaklak. C. Naiinis ang bubuyog sa bulaklak na nasa hardin. D. Ang bubuyog ay nahahalina rin sa bulaklak dahil sa tamis nito. Ang tamang sagot ay tama. D. Ang bubuyog ay nahahalina rin sa bulaklak dahil sa tamis nito. Pang-apat, anong mensahe ang tinutukoy ng kabuuang tula? A. Kalat lang ang bulaklak sa hardin. B. Ang bulaklak lang ang pag-asa para mabuhay ang tao. C. Kailangan ng bulaklak ng tao para maalagaan siya nito. O D. Sinasabi na ang bulaklak ay may kaugnayan din sa tao para makapagbigay ng kasiyahan at dagdag kagandahan sa hardin. Ano ang iyong sagot, mga bata? Tama! D. Sinasabi na ang bulaklak ay may kaugnayan din sa tao para makapagbigay ng kasiyahan at dagdag kagandahan sa hardin.
Magaling! At para sa ating huling gawain, gawain sa pagkatuto bilang 6. Pumili ng isang kwento na nais basahin. Gamit ang T-chart, ibigay ang mahalagang detalye ng kwento gamit ang gabay na salitang pantanong. Narito ang T-chart. Sa taas na bahagi ng T-chart, ilalagay o isusulat ang pamagat ng kwentong iyong napili. Sa ikalawang bahagi naman, narito ang mga salitang pantanong na iyong sasagutin. Sino, ano, saan, kailan, at bakit. At sa kanang bahagi naman, narito ang mensahe ng kwento. Dito niyo ilalagay ang mga sagot sa bawat tanong. Mga bata, sana ay nagustuhan nyo ang ating pagbasa sa mga maiikling kwento at tula. Hanggang sa muli, paalam mga bata!